Alright, so guys, hi friends. So good morning, good afternoon, and good evening. No, I'm so excited na para i-share sa inyo kung ano yung mga bagay na dapat yung gagawin, no? So welcome sa ating first affiliate marketing orientation. So dito, malalaman nyo yung mga bagay na dapat yung malaman kung paano ba gagawin yung ganitong business, no? So, by the way, ang papakalala muna ako sa inyo. May bisita tayo. So, marami tayong mga audience dito. Okay, so guys, ano yun? Okay. May dadaanan sa likod natin saglit. So yun guys, dito kasi tayo ngayon sa kwarto na nagre-record tayo. So yan pala yung anak ko. So yan guys, welcome sa ating welcome muli sa ating first orientation. And I'm so excited para i-share sa inyo yung mga information dito sa ating orientation. Ituro sa inyo yung mga information na alam ko makakatulong din sa inyo to start and to run your business. Okay? So without further ado, let me just share my screen. So nakikita niyo yung music, di ba? Nag-ano kasi kami dito. May exercise kasi kami every morning. No? So nag-skip muna tayo ngayon kasi yan. So, dahil may training tayo para sa inyo. Wait lang. Share. Ito guys. Okay. So ito, yan. Makita nyo, nag-set up kasi tayo ngayon ng ating ads. No? Makita nyo, ituturo din namin yan sa inyo lahat. Yan. So ngayon may syempre as a promise din sa inyo guys, no? Na magtuturo talaga tayo. Okay. So now, next screen. Set. Alright, so yun guys. Muli, congratulations na you decided to start na to represent this brand, and I'm so excited guys sa mga darating pang mga taon na magkakasama tayo, at talagang napaka-excited ako kung anong pwede mangyari sa atin dito for the next coming years. First year, 5 year, 10 years, 20 years, and I'm so excited na magkakasama tayo, no? So ngayon, welcome pala muli dito sa ating affiliate and dropshipping orientation. Dito ituturo namin sa inyo kung ano yung mga bagay na dapat yung gagawin. Kasi naniniwala ako, when I was starting din, hindi ko rin alam kung ano yung mga dapat kong gawin. Napakaraming information, kalat. So yan, doon ako parang dahil sa information na parang nag-aaral ako na nag-aaral, pero hindi naman aligned dun sa goal na gusto kong mangyari. So we started this training para malaman yung step-by-step knowledge na kailangan yung matutunan. And along the way, marami pa tayong trainings. Step by step, kung ano yung dapat yung matutunan, hindi kayo ma-overwhelm. Kasi overwhelm kapatid yan ng inaction guys. No? Kaya ngayon, without further ado, let's start. So, by the way, again, my name is Vino Evangelista. So, I'm the youngest distributor dito sa company, and also the founder of Exurge, the youngest community rin na ang main purpose is to really start and guide yung mga aspiring entrepreneurs, dropshipper, and affiliate marketer din natin. So let's go! Okay. So guys, before we start with the basic knowledge about how we can do the business, now first, let me just give you a background about the team na belong na rin kayo. Okay? So, pakilala ko muna sa inyo yung mga co-founders natin na napakababata pero napakalupit. Okay? So, ito, girlfriend ko nga pala to. Yan, napakaganda kong girlfriend. No, kasama na natin siya ngayon sa business.
Siya yung most likely gumagawa ng admin task natin, taga-post sa social media. Kasi meron din tayong ginagawang content calendar kung saan para consistent tayo kahit nasa bakasyon may mga posting tayo sa ating social media. Magkakaroon tayo separate training about that, okay, para mas malupit. No, I'm so excited guys. Alam nyo ba guys, napakalibre lang ng mga training natin dito. Social media management, marketing, Facebook ads, Autobot, chatbot automation, AI, lahat yan trading. Trained by the best father of online marketing, Sir Luel Magdadaro. Kaya guys, napakalupit ng training natin. No, actually, last day lang galing tayo sa training, physical face-to-face, kung paano gagawin yung ating account. Pero step by step tayo guys. Ayoko kayo ma-overwhelm. Dito muna tayo. After nito, next trading ulit. Okay? Next, ito pala si Wilbert. Best friend ko tong buo. Parang kapatid ko na rin to. Nakakatuwa lang guys kasi sa real estate siya ngayon. Pero he decided not to ship. Okay. Hindi man ship. Ad lang. Actually, ano siya? Real estate agent siya ngayon. Okay. Next ito, kapatid ko. Halata naman magkamukha kami. Ito pala ako. So second, eldest brother ko. Then ito si Roldan, isa rin sa mga ka-churchmate ko, friend. Yan, sumama rin siya dito. And then si Irene. So si Irene, 17 years old from Valenzuela. Siya yung grabe, 17 years old pa lang pero responsible, maaasahan, ambitious. Tapos nagkausap kasi kami nung habang binubuo yung team, no. Back then 2 years ago nagkausap na kami. 15 years old pa lang siya noon. No. Grabe, no? Parang naalala ko yung sarili ko sa kanya. Yung mga pangarap niya, sinishare niya sa akin kasi ako pag personal tayo magkausap o magkakilala, lagi kong tinatanong is ano yung goal mo? Yan yung anong plano mo ngayon? Anong plano mo next years? Mga ganyan. So yun, napaka-open din niya nagsabi sa akin ng mga goal niya. Hindi niya daw nakikita sarili niya na mag-work, ganyan-ganyan. So yun, nag-reach out ako sa kanya. Nag-go naman siya kahit 17 years old pa lang siya. No? So lahat ng Luzon team natin, grabe, 17 years old. Napakalupit. Okay? Alright, so now let's go back to the ball game. Okay, exurge. So meaning po ng exurge is it comes from the Latin word na to rise up o to surge. And synonyms is growth, empowerment, and innovation. So yun yung pinaka-idea kung bakit exurge yung pangalan natin. Is to rise up leader. Okay, to rise up. Okay, so ang pinaka main reason natin bakit tayo nag-exist o yung mission natin is that to equip, uplift people on their journey to personal growth, financial freedom, and purposeful living through connection, education, and unwavering support. So naniniwala ako guys na personal growth is the key. Okay? The more you grow, the more na mas makonect ka dun sa mga people na nasa mindset mo na. The more you grow, the more you make good decisions financially, relationship, and then parang personal growth is the key talaga guys. Okay? Kung may nakikita kayo na 20 years na pero hindi kasi sila nag-invest sa personal growth nila, that's why. Okay? So yung nakikita ko parang common denominator ng lahat ng mga nagiging successful, hunger sila matuto. Bigil sila matuto guys. Dapat lagi tayo natututo. Hindi ko alam kung paano ko kayo ma-encourage, pero talagang napakalaking bagay. Kasi ngayon, hindi naman ako magsasalita ng ganito, diba? Hindi ito mabubuo lahat kung hindi rin ako nag-aral sa sarili ko at di ako nag-focus sa personal growth. Okay? So, financial freedom. So, nung 18 years old kasi ako, parang may nabasa akong libro. Purple na libro siya guys. Tapos nung nag-back, kasi lagi kong tinatanong, paano ba yumaman? Okay. Paano ba magkaroon ng financial stability, yung hindi ka na kinsenas katapusan nangangamba,
waiting sa sahod, ganyan ba. So, nag-aisip ako ng paraan kasi na punta ako sa libro na to. Napakaganda. Parang bigla nag-spark sa utak ko. Sabi ko, ganun pala yung dapat na gagawin, okay? So, doon nag-start. So, yun din yung pinaka-main mission is to educate people about financial freedom, na totoo yun. Possible mangyari with the right mindset and action plan lang talaga, okay? So, isa pa is purposeful living. So, naniniwala ko tayo na buhay hindi lang para ipanganak, mag-aral, high school, elementary, college, magtrabaho, mag-asawa, tumanda, mamatay. So, naniniwala ko it's more than pa sa ganun. Pwede tayong tumalon sa Mars, hindi, joke lang. Marami pa talaga tayong pwedeng gagawin, no? Marami tayong pwedeng i-build, pwede tayong mabuhay in a way na hindi araw-araw ng buhay natin na parang pakabigat kasi hindi natin gusto yung ginagawa natin. Okay? So, naniniwala ako, marami pa tayong pwedeng gawin. Okay? So next, yun yung pinaka-reason kung paano yun yung mission. Kasi parang ganun. Kasi nung pinaka-main reason din kasi kaya ako binutong community na to. Kasi when I was starting, hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Okay? Parang ang taas ng pangarap ko, ang dami kong gustong gawin, pero hindi ko alam paano gagawin. Okay, so ito, yun yung pinaka-main core ng community na to is that baka along the way, marami akong makilala na katulad ko rin, taas ng pangarap, hindi alam ko anong gagawin. Pero dahil hindi alam yung gagawin, nag-quit na lang, tapos back to normal. Pinalimutan yung mga bagay na gusto niyang gawin. Okay? So, yun yung pinaka-reason kung bakit ito ginawa is to support din talaga yung mga tao na nakikita kong katulad ko. Okay? So, personally, invite ko sila dito sa community and it's up to them kung gusto nila. And congrats. Okay? Kasi ikaw, you decided to be part of this community. So ngayon, isa rin sa mga reason kung bakit meron tong community na to kasi naniniwala ko napakalaki ng bagay ng support ng isang community. Alam mo kung bakit? For example, ikaw, mataas yung goal mo sa sarili mo, gusto mong mag-ipon, gusto mong magtipid, pero yung environment mo is hindi ganun. More likely, ikaw ma-influence para wag na yung gawin yung mga bagay na from the start, goal mo para sa sarili mo. For example, sa isang grupo, lahat kayo magastos. Ikaw nagtitipid ka, papagastos ka talaga. So talaga, naalala ko nung nag-iipon ako before, ina-isolate ko talaga yung sarili ko dahil doon talaga nakapag-ipon ako. So talagang, hindi mo lang kailangan i-isolate yung sarili mo, kailangan mo lang sumama sa mga tao na katulad. So yun yung exercise, okay? To guide yung mga tao na gusto magsimula and aspiring entrepreneur. Okay? Next, ang vision natin is to be the #1 global community where dreamers become doers, empowering every individual to grow, fearlessly master their finances, and achieve greatest version of their lives. Grabe, napaka-motivational, no? Okay guys. So, sa vision naman, ang pinaka-goal is gawing concrete yung community. Although kahit wala na ako, nandun pa rin yung community. Hindi siya business. Hindi rin siya hindi siya business. Pero ang pinaka-goal ko is, along the way, kahit wala na ako, yung community nandun pa. No, okay. So, free lang siya. Okay, free lang yung join sa community. Okay? Pero dapat talaga willing kang to start. Okay? So, hindi yung basta, kasi may iba't ibang klase ng willing. Willing sa simula. Pero lack of clarity, nag-quit, tapos nawala. Okay? So, yun yung pinaka-goal natin to reach 45 countries, to have 1,000 distributors and partners, members dito sa community natin. So, yun siya. And then, magtagal, ng sobrang tagal in a way, kahit wala na ako, nandun pa rin yung community. Okay? Next, yun yung tagline natin, battle cry natin, to rise, strive, and achieve. Let's go. Okay?
Next, yan, binigyan ko lang kayo ng para alam nyo kung ano yung pinapasok nyo guys, okay? So before we proceed with the basics, alamin naman natin muna yung tamang mindset para magawa natin ng tama yung business. Tsaka yung why natin, kasi napaka-importante ng why kung bakit natin ginagawa yung ganitong business. Ngayon, ituturo ko sa inyo ano ba yung why kung bakit dapat natin gawin yung ganitong business. Okay. Ngayon, ang tanong muna is, why we need to start a business? Okay. Bakit ba kailangan natin? Kahit ikaw, abogado ka na, doktor ka na, engineer ka na, o ano mang profession mo, call center agent, or kung ano mang profession mo, bakit kailangan mo mag-start a business? Alam ko, anyone is not built para mag-start ng business. Okay? Hindi lahat is up to business. Pero bakit kailangan mong i-open yung mind mo to start a business? Para sa akin, personally, ito yung tatlong bagay. Okay? Siguro kayo, may mga iba't iba kayong mga reason. Pero based doon sa mga naobserbahan ko, okay, ito yung nakikita ko parang pinaka main reason bakit we need to start a business. Una dyan is to start financial stability. Okay. So financial stability or yung financial freedom. Okay. So para sa akin kasi, if you are an employee ngayon, limited lang talaga yung income natin. For example, kung 8 hours lang tayo na nag-work, okay, 8 hours tayo nag-work, yung 8 hours na yun, doon lang tayo pwede kumita. Okay? Hindi katulad na pagbi-business, you are not paid based dun sa time na nire-render mo, kundi dun sa performance mo. If good running yung company, mas malaki income na pwede mong ma-achieve. So para sa akin, napakalaking avenue ng pagbi-business to have financial stability. Isa pang reason kasi, halimbawa, call center agent ka. Okay? Call center agent ka. Pwede mo bang gawin is magkaroon ka ng multiple na work as a call center agent? Kasi kunyari 18,000 yung yung sahod mo per month. Para magkaroon ka ng maraming 18,000, pwede ka bang mag-work ng 8 hours per day na ganong karami, 24 hours lang tayo. So napaka-hirap i-reach yung financial stability kasi hindi mo kayang mag-earn more sa pag-work unless is promote. Okay? So yun yung parang pinaka magandang nakita ko dito is magandang way siya to build financial stability. And ang ganitong business, naniniwala ako kung bakit sobrang passionate ko dito guys, is that sa ganitong business, everyone will have equal opportunity. Nakapag-aral ka man, matalino ka man. Kasi, kunyari, kung gusto mo maging mayaman, pwede ka mag-doktor. Para maging doktor, IQ, kailangan mataas IQ mo, matalino ka, madiskarte ka. Sa pagbi-business, ang importante dito, may common sense ka. Tapos, may feeling kang gawin yung business. Yun lang talaga. Hunger lang matuto. Ayun, meron tayong bisita. So, ito pala yung anak ko. Ito, papakalala ka. Ayan, so yun guys, di ba nakita nyo? Ayan. Ganun ko siya nakikita guys, okay? So, yun yung isa sa mga main reason kung bakit natin kailangan mag-start ng business, okay? Is to have to unlock more earning possibility para sa sarili natin. Next is time freedom. For example, call center agent ka, grabe napakarami ko example for call center agent kasi relate ako dyan, okay? Call center agent ka, to have a freedom, okay, syempre 8 hours ka mag-work. As a call center agent, kaya mo bang i-detach yung sarili mo sa work na magkaka-income ka pa rin? Di ba hindi? So, para nakikita ko lang to kasi as a business, bakit kailangan natin mag-start ng business? Kasi pag meron na tayong business, mas hawak natin yung oras natin. Okay? So, hawak natin yung oras natin. Hindi natin kaya makulong ng 8 oras sa isang lugar para gawin yung trabaho. Pwede tayong pumunta kung saan natin gusto at dun mag-work. Okay? So, yun yung pinakamaganda sa ganitong business. Lalo na ngayon, dropshipping tayo. Target natin lahat.
Okay, hindi tayo katulad ng restaurant na sa Luzon lang siya nakatayo, doon lang yung business. Kung 8,000 yung population doon, kung may panibagong restaurant pagtayo, hati na kayo. Hindi naman yung katulad ng mga tourist spot na bilang pulusok yung dami ng tao, di ba? So, yun lang guys. So, yun yung first is financial stability. Next is time freedom. Okay? Sa business, magkakaroon tayong time freedom kasi tayo yung boss. Okay? Next is yung pangatlo is to take care of our family. Okay? So, niniwala ko kasi hindi ka makakatulong hanggat yung sarili mo hindi mo kayang tulungan. Gaano man ka gusto mong tumulong sa parents mo, sa kapatid mo, halimbawa nangungutang sa'yo, kailangan pang pa-hospital, kailangan ng ganito sa school. Kung wala ka, halimbawa kung panganay ka, tapos may sarili ka ng pamilya, napakahirap tumulong kung ikaw sa sarili mo wala kang maitulong. Okay? So nakita ko yung ganitong business kasi dito hindi limit, ang limit lang dito yung sarili mo. Okay? Pag mas masipag ka, mas malaki ang possibility na mas malaki yung maging income mo. So ganun siya tumatakbo. Okay? So naniniwala ko dito magkakaroon tayo ng way para mas makatulong pa sa mga pamilya natin. So ganun yung reason kung bakit kailangan tayo mag-start ng business. Okay? Now, let me share you a secret na tinuro sa akin ng isa sa mga naging mentor ko na napakalupit. Nung nalaman ko tong knowledge na to, nung nireveal niya sa akin yung secret na to, talagang yung naramdaman ko is nagkaroon ako ng confidence na napakadali lang pala, no? Napakadali. Kaya pala, achievable pala talaga, doable pala talaga, at possible pala talaga na mangyari. Okay? Now, let's share. Ito na guys. Huwag kayong kukurap, okay? Yun. Bago tayo to start, doon sa knowledge niya yun, is gusto ko lang kayo bigyan ng understanding ng some money terms. Okay? Next, income. Yun yung money you bring in. Salary. Income mo in business. Yun yung income. Expense. Money you spend. Yung mga pera na ginagastos mo. Travel, pagkain, gas, rent, water, electric, anything. Asset. So, asset is something that pays you. Okay, alam ko may mga account, for example, yung bahay, di ba? Para sa mga accountant, asset yun. Pero para sa atin, the real meaning of asset is yung mga bagay na nagbibigay pa sa atin ng additional income. Kumbaga, money that puts money into your pocket. For example, ganito, bahay. Kung yung bahay na yon is tinirhan mo, magastos kang tubig, kuryente, renovation, maintenance, ang tawag doon, hindi siya asset. Magiging asset lang siya kapag yung bahay na yun ginawa mong paupahan, restaurant, o anything na pwede kang magkaroon ng pera. So yun yung asset, guys. Something na brings money into your pocket o something na binabayaran ka pabalik. Yun yung asset. Okay? So next naman is liability. Ayan, okay? Things that cost you. Yung mga bago, for example, bumili ka ng car. May income ka, bumili ka ng car, binayad mo as a down payment, monthly, pangbayad. So yun yung liabilities o yung mga utang mo o yung things that cost you. Okay? Next. Okay. So parang dito naiba nila. So imagine nyo na lang, edit na natin siguro ito. Okay, wait lang ha. Ito siya. Liability ito. Wait lang guys ha, nagkamali pala tayo dito ng ano. Yan. Tapos ito. Iba dyan. Yan. So based dun sa definition natin guys kanina, okay?
Ang bahay at ang motor, mostly iniisip ng tao, bibili ka ng motor, bibili ka ng bahay para mas makatipid ka. Pagdating ng panahon, sa'yo na yung bahay. Pero alam niyo guys, katulad based dun sa definition natin kanina, asset is something that pays you. Asset is hindi yung mga bagay. Kasi meron tayong perception or conception na yung mga bagay na pagmamayari mo, yun yung asset. Pero as long as hindi yun nagbibigay sa'yo ng additional income, sarado. As long as hindi siya nagbibigay sa'yo ng additional income, is hindi siya magiging asset. Magiging asset lang yan kapag nagbibigay yan sa'yo ng additional income. Okay? So yun yung asset. Ngayon, dito sa illustration natin, ang bahay at sasakyan, hindi siya may tuturing na asset kasi hindi naman siya nagbibigay ng additional income sa atin. So yun yung dapat natin unawain. No? Asset is something that pays you. Something na magkakaroon ka pa ng mas maraming income. So for example, may bahay ka ngayon, huwag kang ma-discourage. Okay? Liabilities yan. Motor, gumagastos ka ng panggas araw-araw, liabilities yan. Pero sasabihin ng iba, mas nakakatipid man ako. Yan, nakakatipid ka. Pero based dun sa ginawa natin na description about asset, yun yung mga bagay na mas magbibigay pa sa'yo ng additional source of income. Ngayon, magiging asset lang yan once ginawa mo siyang tindahan o once yung motor mo, ginawa mo siyang another way of living. So, dun siya papasok na magiging asset. Okay? So, yun guys. Basta guys, gusto ko lang ipaunawa sa inyo na asset. Kasi sabihin, bibili ako ng bahay, asset yan. Bibili ako ng motor, asset yan. So guys, lagi nyo lang iisipin. Napakalaking mental shift sa akin to nung nalaman ko to na-reveal sa akin, asset pala is something that pays you. Something that pays you, asset. Yung parang na-ingrain siya sa heart ko na asset, something pays you. Parang naging ganun yung ko ba, yung paniniwala ko. So, yun lang guys. Gusto ko lang ipaunawa sa inyo na ang asset is something that pays you. Okay? Something that pays you, and then liabilities is something that costs you. Ngayon, nalaman na natin na ang asset is something that pays you. Yan, alamin natin why people become poorer and why people become richer. Meron tayong different, dito sa economy natin, meron tayong tatlong classification ng tao. Yung poor, middle class, and yung rich. Ngayon sa poor, kaya natin isipin, imaginein, kung paano ba nag-work o paano ba yung spending habit ng mga poor o yung ano yung mga bagay na ginagastos o binibili nila every sahod or every income na dumarating sa kanila. Bakit? Imbis na maging richer is nagiging poorer. Halimbawa is ako na yung gawin natin example. Example, ganito. Once dumating yung income, ito yung cash flow ng mga poor dun sa economy. Okay? Pagdating ng salary, income yan, pasok ang pera, definition natin kanina, brings you, income you bring in. Okay? Pagpasok ng pera, saan ginagastos? Kunyari, sale. Diba? Binibili nila mga stuff. For example, bagong damit. Kunyari, may sale naman. Kunyari, kaysa mag-save, yun, treat yourself, mag-asa ng 500 worth isang kainan. Diba? Hindi naman ako nag-ano okay guys. Di ako against doon, pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo dito is yung why people become poorer kahit 20 years nang lumilipas is that because mostly nag-focus sila in spending. Once na dumating ang pera, iniisip na agad nila kung ano yung bagay na pwede na lang pagkagastosan, which is yun yung nagpapakos sa kanila to become poorer. Okay? Next, ang middle class. Middle class is ganito. Sila yung mga klase ng tao na look rich. May magandang bahay, may magandang kotse,
pero in terms of liquidity, hindi sila liquid. Hindi po, kung gusto man nila magbakasyon, hindi sila makapagbakasyon kasi meron silang malaking bayarin. Malaki ang sahod, pero meron din silang malaking bayarin. Okay? So, yun sila yung mga tao na klaseng trabaho ng trabaho, workaholic. Kasi kailangan nila mag-work kasi nga kailangan nila ng pambayad dun sa mga asset daw nila na kailangan nilang bayaran monthly. For example, accountant. Accountant, sabihin natin 50,000 per month ang sahod. Sa 50,000 per month na sahod, ano agad maiisip? Pwede ka nang bumili ng bahay. Pwede ka nang bumili ng kotse. Para pagbibiyahe ka papuntang Makati na car. Okay? So yan, pagpasok ng salary, kumuha ng sasakyan, kumuha ng magandang bahay, punta sa expense, labas yung pera. Gets? Income. Ito, nag-aaralan natin yung spending habit, yung cash flow, kung paano dumadalo yung pera sa kanila. Yan. From salary as accountant or kung ano mang profession, pasok, liabilities, bahay, magandang bahay, magandang kotse. Meron na silang mga nautangan, liabilities. Babayad nila as expense, tax, mortgage, car payment, credit card payment, school loans, paklabas ang pera. Gets? Yun yung nangyari. Meron silang magandang mga bagay pero hindi sila makapagbakasyon kasi once nagbakasyon sila is that mababawasan yung source of income nila na kailangan nilang ipambayad doon sa mga liabilities nila. Ngayon, tignan natin, ito yung gusto natin mangyari sa atin. So, ngayon, alamin natin, ano ba yung binibili ng mga rich people kung bakit mas lalo silang yumayaman. Okay. So, once dumating ang income, sa nila ginagastos. Asset. Asset is yung mga bagay na nagbibigay pa sa kanila ng another source of income. Ibig sabihin, yung mga rich, kaya sila yumayaman at lalong yumayaman kasi once na nagkaroon sila ng income, iniisip agad nila, ano yung bagay na pwede kong gawin para magkaroon pa ako ng additional income? Ano yung mga bagay na meron akong 1,000, 2,000, 5,000, 6,000, 10,000 saving na pwede pa ako magkaroon ng additional income, another income source. Example, ako as a call center agent, nag-work ako 8 hours, then maghanap ako another source of income. Sahod ko as call center, then distribute ko yung savings ko dito is hanap ako another source of income. Stable na to, dalawa na yung source of income ko. Then once meron na to, hanap ako leverage. Namatch yun na yung sahod ko dito. Full time. Gets? So ganun siya tumatakbo. So dapat pala, ang mindset mo once na meron kang pera is i-save, then mag-isip ka pa ng panibagong paraan kung paano ka pa magkakaroon ng additional income. So nakiisip ko, guys, hindi to rocket science, hindi to bago new discovery. Actually, napaka-common sense lang talaga nung idea. Pero mostly, hindi natin nagagawa. Okay? So, ganun lang siya kadali. To become more richer, kailangan lang once na dumating ang sahod, save. Once may saving, isipin mo ano yung mga bagay na pwede kong gawin para magkaroon pa ng additional source of income. So, napaka-common sense lang talaga niya, guys. Okay? So, ngayon, with that given idea, ano yung dapat natin gawin? Okay. In short guys, to become rich, need mo lang mag-ipon ng maraming income source until it can fund yourself, your lifestyle, needs, family, and to have more time to enjoy. For example guys, kung gusto mo magbakasyon kasama ng pamilya mo ng 3 days, if employee ka, kailangan mong mag-leave ng 3 days. Ang leave, based pa sa company, paano kung hindi available yung mga kamag-anak mo? Diba? So ngayon, ang dapat mong gawin is, halimbawa, for example, employee ka, kung absent ka ng 3 days, nawalan ka ng income ng 3 days kasi hindi ka pumasok,
Then may expenses ka dun sa vacation. Pagbalik mo, baka nangutang ka pa para dun sa vacation. Subject to failure talaga siya, guys. Pero kapag may business ka, pag may business ka, meron kang ability to detach yourself doon sa source of living mo. For example, kung call center agent ka, hindi ka naman pwede mag-hire ng another people para gawin yung trabaho mo as a call center agent, di ba? Pero pag once na nakapag-establish ka ng business, pwede ka mag-hire ng tao to run yung business. Para kahit nasa vacation ka, may income ka pa rin. At yung tao na hinire mo, siya yung tumutulong sa'yo para magkaroon ng source of income. So, yun yung opportunity, yun yung capacity, o yun yung bagay na meron kapag empleyado ka. Kaya napakaganda na kahit ano yung profession mo, is meron ka talagang side business na pwede mong gawin para pagdating mo ng 40s, trinabaho mo ng 20 years yung business, pagdating mo ng 40, o kung ano mang goal mong age, is that may additional source of income ka na. Okay? So, detach na yung sarili mo doon sa business. I mean, doon sa source of income mo at mas marami ka ng time. So, ganun lang siya tumatakbo. Ayun. Alamin natin, kung yung goal mo is mag-stop ng business, kasi nga, ang game lang pala dito is that mag-ipon ka ng maraming source of income. Empleyado ka, business ka, business, pa, tanggal empleyado, source of business mo, tapos yun ay magiging parang income mo. Kung yun yung pagiging goal mo, pagdating ng panahon, pag 40 ka na, ayaw mo magtrabaho for the rest of your life, gusto mo mag-spend more time sa family mo, gusto mo makita mo lumaki yung anak mo, nandun ka sa mga special gatherings na hindi mo kailangang matakot na umabsent kasi baka tanggalin ka sa trabaho mo, di ba? So yun ang magandang maging goal. So ang goal natin ngayon, 24, 23 ka, 20 ka, is makapag-establish ng business, gagawin natin ng 5 years para pagdating ng panahon, meron kang option to leave your job and to start the business. So yun yung goal natin. Okay? So kung yun ang goal natin, bakit magandang magsimula tayo sa dropshipping o direct selling business kung ang goal natin is to start a business? Ang pinaka main reason dyan, guys, low cost, low risk. To start a dropshipping o direct selling business, you need at least minimum low inventory, low to zero inventory. Actually, sa business natin ngayon, hindi mo kailangan ng inventory. Kailangan mo lang skills. Okay? Mamaya ituturo natin sa inyo kung paano yung gagawin. Okay? Next, business skills. Ngayon, maraming mostly sa atin, ginagawa natin is, kunyari may nag-alok sa atin ng business, sabi natin, ay hindi muna kasi nag-work ako, mag-iipon muna ako, then after that, tsaka mag-business. So mostly ganito nangyayari. Empleyado ka, marami kang ipon, then nag-quit ka sa work, then nag-start ka mag-business. Without zero knowledge, employee mindset ka pa, hindi ka pa business mindset, most likely, yung business na sinimulan mo is mag-fail. Okay? Alam mo bakit? Kasi kapag empleyado ka, fix ang sahod mo kansenas katapusan. Yung risk, wala masyado sa'yo. Hindi ka na-frustrate. Na-frustrate ka man sa work naman, hindi naman sa sarili mo. Hindi ka tulad pag may business ka na, nakadepende na sa'yo yung income mo. Nakadepende na sa'yo lahat. Nasa iyo lahat ng risk. Once na-experience mo yung risk na ganun, yung frustration na ganun, you decided na mag-quit na kasi hindi ka kumikita. Kasi 3 months na, 4 months na, 1 year na, wala ka pa rin income, naubos na yung ipon mo. So, you decided na mag-quit. So, napaka-importante na kung gusto yung maging negosyante, is mag-start muna tayo sa ganitong business. Dropshipping and selling, direct selling business. Kasi natututo na tayo na mag-sale. Ang sale ang pinaka-importanting department sa lahat. Without sale, walang marketing, walang accounting, wala lahat ng department. Okay, kaya sales ang pinaka-importanting matutunan as a owner. So papansin natin mostly ngayon is lahat ng mga business owner ngayon either nag-start sa direct selling business, dropshipping business, o as a salesman.
Kasi yun talaga yung pinaka-importante. Okay? So ngayon, hindi mo na kailangan magpuhunan ng 200 to 100,000 to get yung skills, yung real life skills na kailangan mo to start a business. Kasi matututunan mo na siya sa direct selling o sa dropshipping business. So hindi mo na kailangan gumastos ng malaking bagay para magkaroon ang malaking puhunan para magkaroon ng real-time business skills. So dito matututunan mo na siya agad. Next is networking. Guys, napaka-importante ng networking sa business. For example, kung negosyante ka ngayon, halimbawa ang business mo is pesticide. Mostly mga customer niyo, business owner din, di ba? Mostly, napakalaki ng opportunities sa networking, guys. Dito mo makukuha yung customers, investors, partners, at yung mga bagay na yun is makukuha mo sa direct selling. Lahat ng mga makakasama mo dito, negosyante, mga presidente ng sarili-sariling kumpanya, pero they start this direct selling business. Malay natin, when you started a business, sila pa yung maging partner mo. Hindi mo na kailangan maghanap ng malaking puhunan kasi willing sila mamunan para sa iyo dahil kilala ka na nila. Alam na nila yung skills mo, alam na nila yung mga bagay na kaya mong gawin. So, ganun siya ka-importante, ganun siya kahalaga. Okay? Next, bakit magandang mag-start sa dropshipping or direct selling business? Source of fund. Marami tayong nakilala na dahil sa kinita nila sa direct selling, guys, is yun yung ginamit nilang puhunan para to start another business, Bali, naging stock of cash nila to kinita nila sa direct selling business to start their own business. So, yun yung isa sa mga magandang rason. So, hindi mo na kailangan mangutang, maghanap ng angel investor, ng kung ano man, kasi may sarili kang pera na pwede mong gamitin. At alam nyo guys, isa pa sa mga sekretong binigay sa akin before is that pag mag-start ka ng business, wag utang. Depende sa'yo kung may experience ka na, pero kung wala kang experience, wag utang. Kasi ang hirap niyang bumangon ulit pag nalugi ka, tas utang yung business mo. Napakahirap bumawi. Kasi kailangan mo pang bayaran ulit yun. Hindi ka tulad pag yung perang inipon mo kasi back to zero ka, hindi ka negative. So, ganun siya tumatakbo. Next, self-development. Ito yung pinakamagandang part, guys. Napakagandang part nito. Kasi kung ikaw, mahihain ka pa, wala ka pang confidence, dito matututunan mo yan. Lahat ng mga kasama mo, talagang, parang mahahawa ka dun sa environment. The way sila magsalita, parang, pag dumarating yung panahon, tatayo ka, may imagine mo sila, ano ba yung ginagawa ng taong to? Diba? Parang may incorporate mo siya sa sarili mo, may incorporate mo yung mga ugali ng mga tao sa sarili mo. So yun, napakaganda ng self-development, may mga training din tayo dito sa Xsurge, step by step, ano yung mga pwede mo na dapat na gagawin, okay? Next, ito, growing market and huge population. Grabe guys, napakalaki ng market natin sa Pilipinas, yung population natin, tapos yung mga product natin is trending, health and beauty. Kasi marami next training papaliwanag ko sa inyo kung paano ba mag-forecast ng market. Kasi per generation, may for example, Gen Z, parang may per generation, meron patok na product para sa kanila. Kunyari, baby bloomers, ano yung product sa kanila 2025 na? Mostly is yung mga anti-aging, mga products para mas bumata sila. Gen Z, ano yung mga product para sa kanila? To maintain. Kasi may ganap ka ng mga products na para makapag-maintain sila sa itsura nila. For example,
bahay, house and lot. Di ba? Ganun guys, mayroon tayong way dyan para ma-predict yung mga trending products. So, napakaganda guys kasi napaka-trending din ng mga products natin dito. Kung mapapansin nyo, dun sa mga pinupost ko na mga products is that may science dun. Hindi lang yung basta ng pack product. Hindi siya ganun guys, no? At malaki pa yung market. Yan. Now, let's start. Alam na natin ang why natin, bakit kailangan tayo mag-start ng dropshipping business. Nakita na natin ano yung dapat na maging mindset, kung gaano kaganda yung team, kung gaano, ano yung mga bagay na naghihintay para sa atin once na maging part ka na ng community. Ngayon, let's start. Paano ba gawin yung business? Okay? Now, bigyan ko lang kayo ng idea. Ano ba yung dropshipping na yan? No, ano ba yung dropshipping na yan? So, ganito lang siya, guys. First is that, ang first step is yung get leads. Leads talaga yan. Either Facebook ads or through outreach. Okay? So, for example, dahil ayun ang pinaka-basic natin tinuturo. Although meron tayong ads, pero ngayon nag-start pa lang kayo. And mostly kasi, ang training natin sa Xsearch is build for newbies. Pag newbies, hindi pa yung willing mamuhunan ng pang-ads. Hindi pa yung willing gumastos maski piso. Baka hindi pa nga yung willing maggastos maski ng 5 pesos para panlibre dun sa mga customers nila. Kasi relationship eh. Kailangan give and take tayo dito. So, with that given scenario in mind, so ito, ang ituturo namin sa inyo is pang newbie. Okay? Yung hindi mo kailangan gumastos maski piso. Kasi alam ko naman guys, na hindi kayo willing gumastos maski piso talaga, okay? Kasi nandyan din naman ako before, talagang pagsasabi ads. Pagsasabi kailangan ganito, ganyan. Hindi nagsisink in sa akin kasi yung mindset ko hindi pa naman ganun kabuo before. Okay? So ngayon, ituturo namin sa inyo yung pinaka ano lang talaga. Para lang test the water ba? Ma-experience nyo first hand. Una is yung outreach. Pag kunyari, may mga friend ka sa Facebook, okay? May mga friend ka sa Facebook, tapos i-message mo sila. Ganun lang kadali. Tuturo ko sa inyo kung paano yung gagawin in a way na hindi maiinis yung message nyo, in a way na hindi isipin nung kachat nyo na may kailangan kayo sa kanya. Kasi meron tayong tinatawag dito strategy, yung pattern interrupt. For example, pag may pumunta sa'yo, nag-message, "Hi Calvin, kamusta?" Ano yung pinaka-mindset nyo agad? May kailangan sa akin to, baka mangutang to. Diba? Meron tayong strategy na tinatawag na pattern interrupt na gagawin natin para hindi ganun yung mangyari sa'yo. Kasi most likely, pag nakamusta ka, isisin ka niya. Kunyari, 5 years kayong hindi nagkausap, mag-message ka sa kanya. Okay, ano isipin niya? Diba? Next, ganito yung system natin. Tuturo ko sa inyo yung flow, workflow natin. First, magme-message ka sa kaibigan mo. Sold, close, bibili siya. Encode nyo dun sa system na binigay ko sa inyo, yung website. Diba? Natandaan nyo yung kinuha ko yung name, phone number, contact, address, email. Diba binigyan ko kayo nun? Yun, binigyan ko kayo ng account. Actually, kung magpapagawa kayo ng dropshipping system, 2.5. Pinakita sa amin ni Chairman yung last meeting namin, 2.5. Ay, dapat pala hindi ko binanggit. Basta around 2.5. Yun, napakalaki ng halaga guys. Isipin nyo, nakuha nyo lang ng libre. Kasi hindi pa natin pahalagahan, di ba? Ito guys, after niya na-input na natin, the company will pack the item. Papack na nila, then i-deliver. Okay, once delivered, ayan, yung commission mapupunta na sa'yo agad. Then makuha ni customer yung product, then repeat the cycle. So yun lang. Ganito yung sistema natin, ganito gagawin nyo. Ngayon, after this training, mag-message na agad kayo, try nyo agad na mag-outreach. Hi, may products ganyan. Then, kunin nyo address, information, i-encode nyo, then i-pack ng company, i-deliver ng company, makuha nyo yung commission sa website. So,
dapat importante rin na ilagay nyo yung bank account or GCash nyo doon sa website. Then after that, i-deliver, then repeat na, gawin nyo lang to hanggang kumita kayo ng kumita. Basic. Wala kang gastos, wala kang nilabas sa pera. Okay, ganun lang siya kadali. Wala akong gagastos talaga na pera. 100%. Kailangan mo lang maghanap ng customer. Encode sa system, COD, cash on delivery guys. Ang risk nasa company, cash on delivery. So pag once na deliver na doon, split profit ng mo at sa company yung iba. Ganun lang siya kadali. No? Ngayon, alamin natin kung paano mag-encode. Paano mag-encode sa system. Iulitin nga natin para mas maging clear sa inyo. Get a customer online, mag-chat kayo sa messenger, get the information, encode nyo dun sa website na binigay ko sa inyo, ipapak ng company, i-deliver ng company, cash on delivery pa. Hindi kayo naglabas na maski piso. Hati ang profit nyo sa company. Yan, then yun, happy customer, may product na sila, then repeat the process hanggang kumita kayo. Gets? So ganun na siya kadali. Kasi yung mga product natin talagang trending at maganda. Mapapansin nyo kung may pondo na kayo pang ads, mag-ads kayo to scale. Okay? Kung makikita nyo, meron din akong sariling Facebook ad, Facebook page, nagbibenta ng products. May science din yun guys, ituturo din namin sa inyo kung bakit binukod ko yung supplement at yung health and beauty product. Kung bakit isang product lang pinapost, bakit hindi marami. Bakit product lang na ganito yung may ads, bakit yung iba wala. Gets? Ituturo natin yun sa inyo about pati rin yung automation. Once na may nag-chat dun sa page, ano yung mga dapat nyo i-reply. Okay. So ito yung step-by-step process. Nandito na tayo sa step na i-encode na natin sa system yung produkto na gustong bilhin ng customer. Next, login lang kayo sa personal website na binigay ko sa inyo. Password, username. After nun is that may makikita kayong tab sa left side. Then just click customer. Then shop for customer. Okay, shop for customer. Next, once nandun na kayo step 2, just select a category. Kung cosmetics bang gusto nyo ibenta, go. Supplements, go. Click nyo lang yan. After that, click ang new customer. Then mararoute kayo sa next page. Just fill up the information. Don't forget to provide the most accurate address ng customer with a landmark. Kasi sayang ang sale guys, ibabalik lang yan ng per year, okay? So sayang sales, benta na naging bato pa, okay? After mo ma-fill up, submit, click submit, then done. Diba? Pansin nyo, mas marami pa yung mindsetting natin guys bago yung actual na trabaho. Diba? Napakadali, ganun lang. So, ulitin ko. Get a customer. Ngayon, ganito strategy nyo guys. Kumuha kayo ng papel. Tapos sulat nyo lahat ng possible mga tao na mayroong tiwala sa inyo at may capability na bumili ng product. Hanapin nyo yung mga taong may tiwala sa inyo guys. Sila yung mga first customer nyo. Pwede nyo approach by phone. By phone na, wag yung chat kasi most likely masisin lang kayo. So gawin nyo, hi, kuya, ito, kasi may bago akong business ngayon. May bagong business. Tapos, baka naghanap ako ng mga testimonials. Baka pwede ka ba maging first customer ko para meron akong testimonial about the product. Ganyan. So, ganun lang. Then, encode. Step 1, log in. Choose shop for customer. Select the category product na gusto mo ibenta. Fill up the information. Submit. Online business siya guys. Hindi ko alam kung ano iniisip nyo, kung bakit nyo pa hindi ito gagawin. Kasi talagang ganun lang siya kadali. Okay? Hindi ko naman kayo pinipilit. Depende sa inyo kung gusto nyo itong gawin yung business na to. Pero yun lang.
guys, take action. Yun lang talaga. Ang sekreto sa lahat ng bagay, take action. Okay? So yun lang, hindi ko na I hope nag-enjoy kayo and excited na kayo gawin yung mga bagay na dapat yung gagawin today. At take action lang tayo, guys. So yun lang, and kita-kits tayo sa another training natin about dito sa business. Okay? Next training natin, how to set up ads, set up auto reply, then paano mag-respond sa 1,000 plus customers na hindi na ikaw yung kailangan mag-reply. Yan lang guys, kita-kits sa next training.